umuulan. So cancel tayo or maghintay ka ng ilang minuto bago tayo umakyat to sa medyo pabundok kumbaga. There's a big park there. So maya tayo ng konti. Look. Medyo malakas-lakas pa. Maya tayo ng konti. Sayang na. Sayang kahapon, mainit kahapon. Today's temperature is 10. So pababa na siya ng pababa. Malakas pang ulan. Sayang. Hindi tayo makakakit sa bundok. Pataas yun eh. Kaya nga bundok, di ba? Baka doon tayo abutin ng sobrang lakas ng ulan. So dito na lang muna tayo. 1 oras at kalahati pa bago magsimula ang aking trabaho ngayong hapon. So meron pa tayong maraming oras para mamasyal kumbaga. Hindi pa talaga pwede. Standby muna tayo. Allah, uminit na naman. So ituloy na natin ngayon ang ating vlog for this beautiful autumn in Japan. Let's go! Dito ka makakakita ng mga tao na dun bababat sa initan. Diba? That one there. Eh ganun sila. Gusto nila magpainit. Iba tayo, iba yung ating kultura. Yan ang isang bagay na nagbibigay sa atin ng pitik. Kumbaga na tayo nasa ibang lugar. And kailangan nating i-embrace yung mga ganong bago sa ating paningin. Of course. Bahagi ng ating pagiging isang manggagawang Pilipino sa labas ng Pilipinas na kailangan nating ma-appreciate kung di pa natin magustuhan. Ma-appreciate at tanggapin at i-welcome ang mga kakaibang bagay natin nakikita. Siyempre naman, for a more successful life abroad. Let's go. Punta tayo doon. Meron doon isang malaking park. And baka meron pa tayong maaabot na magagandang mga puno na magbibigay sa atin ng bonggang feeling today. Factory siya oh. Hindi ko na alam kung anong factory to. Pero alam mo, kitang-kita natin na hindi siya naka-epekto ng masama sa ilog. Diba? Ang linis-linis pa rin ng ilog. Parang wala na tayong maaabot. Ayun, may ilan pa doon. Halika. Pasensya na kayo, hindi na natin inabot talaga itong eksaktong pamumukadkad ng mga bulaklak na to. Actually, they're not bulaklak. They are leaves. Sinasabi nga na pag autumn, di ba, each and every leaf becomes a flower. Bongga talaga, ang ganda talaga. Parang ang bawat puno ay hitik na hitik sa bulaklak na ang kulay ay bonggang-bongga. Swerte ako, naranasan ko talaga sila. Nakita ko sila up close and personal. Gusto ko sanang i-share sa inyo, kaya lang na-late na tayo. Kaya bawi na lang tayo next time. Pero mali natin, baka may mabot tayong ilan. Sarado to. Ako, Chi. Kurewa. There. That is an elementary school. And this is a big park. Okay. Kung mag-aalaga ka ng aso dito, siguraduhin mo may dala kang lalagyan ng ebak or plastic at pang spray dun sa tatanggalan mo ng ebak
Kailangan malinis yun, oy. Hindi ka guys sa atin, pababayaan mo na lamang na matuyo yung tayo ng aso. Kung saan sa tumae. Look at that dog. Okay. So, binago yung entrance. I mean, isinara yung entrance dahil may ginagawa yung gate siguro. Pinapaganda. Maybe this is one place na pupuntahan ng ilang tourists o ng ilang delegates ng Tokyo 2020 Olympics. Dito sa Japan, bike is life. Kagaya din ng ibang mga bansa sa Europa at Asia. This is huge. Aakyat pa tayo doon sa bandaron. Okay, next year ka na. Hindi ka na maintindihan. Pasyal-pasyal tayo para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung pamilyang Hapon, lalong-lalo na tuwing weekends. Close sila, akala mo. Akala natin dahil sa independence sa ating nababasa, hindi sila close bilang pamilya. Actually, in Japan, importante yung pamilya rather than the individual. Family is considered to be the basic unity of society. Parang sa atin din. Pero sila, lalong-lalo na kung mga bata pa yung mga anak nila, lagi silang sama-sama. Mahilig sila sa nature. Mahilig sila sa mga adventures. Mahilig silang mag-camping, mag-picnic. Kaya pag weekends, kalimitan punong-puno ang mga malalaking mga parks. At naglalatag sila ng mga mats, yung mga tents, etc., etc., etc. Namimiss ko lalo ang aking pamilya. Gusto ko talaga yung kabataan ko. Kahit naman siguro, sino sa atin, di ba? Pinakamasayang bahagi yung ating kabataan. Sarap turuan ng laro ng mga batang ari, ano? Anong pa naman ang mga laro nila sa laro natin? Laro ng kabataan. Ngayon kasi puro na lang, video games. Murahan ng murahan. Mga bata, patayin mo. Mga ganun na maririnig mo ngayon sa mga computer shops. Sa Pilipinas, nakakainis. Parang gusto kong turuan yung mga batang ito ng sipa. Yung yung pinitpit na kitchen ng soft drinks. Tapos ilalagay mo na para mga straw. Ala, simula school hanggang sa bahay. Hindi pa rin nabagsak. Ano pa ba yung mga laro natin? Touching! Yung... Ano nga lang touching? Hindi kaya touching yung yung mga coins palalabasin mo sa square. Yun ba yun? Kalimutan ko na. Tago ka na meron sila dito. Jack and Poy, hali-hali, hoy. Actually, sa kanila nang galing yun, hoy. Saka yun Jack and Pon. Araw-araw nilalaro nila yun. Oo. Ayan, kagaya nitong mag-amang ito. Iba nga lang yung style nila. At marami pang iba. Taguan, meron din sila siyempre. Talo yung ama. Maghintay siya doon. Ay, nako. Pag ganyan ako malapit sa nature, ay ang mga puno nagmumukhang kay Mito. Alam mo, hindi pa nakakita ng kay Mito. Naalala ko na, di ba hindi natin pinapansin yung mga dahon-dahon ng kay Mito, mga dahon-dahon ng mangga pag nagbabagsakan at natutuyo, pero actually, maganda siya sigurado ngayon sa paningin natin. Alam lang ng mga matagal na nawala sa Pilipinas. Kasi umuwi ako sa Pilipinas last year. Yung mga pangkaraniwang dinadaan-daanan lang natin ay sa nakakamanghang view sa akin. Yung liwanag ng araw na lumulusot sa mga puno papunta rin sa palayan. Pucha, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Sa totoo lang. Ay, isang balikan. Maganda talaga Pilipinas. O, mas gumaganda ng Pilipinas pag matagal ka na pala. Mas nagkakaroon ng kabuluhan yung mga pangkaraniwang bagay na nakikita natin dati. Na dinadaanan lang natin, nilalagpas-lagpas lang natin. Now, treasure. So, ibang ganda, magandang Japan at magandang Pilipinas. It's a tie.
Punta tayo dun sa old house. I love anything old. I love the past. Gusto kong mahawakan yung mga pinakamatatandang puno. Gusto kong makita yung mga lumang larawan. Mga ganun. Yung mga videos na nagpapakita ng mga totoong eksena nung unang panahon na nakuhanan ng lumang camera or ng pinakaunang video camera. Alam mo, mga ganun. I am one person who is always in love with the nostalgic past. Ano yung buhay na Einstein, ng mga lolo't lola ko, ng unang panahon, ng inay nung dalaga pa siya, ng tatay nung ililigawan ng inay, mga lumang sinuot ng ating mga bayani, na itong isang kutsarang ito ay ginamit ni ganito at ni ganoon, mga ganoon. We fall in love with the past dahil i-imagine natin ito kung ganito ka interesting. Kaya yung today's present, ito yung nanaising makita ng mga kabataan sa darating na panahon. Kaya ngayon, meron tayong bonggang-bonggang oportunidad para yung ating present ay maging as interesting as the past or as boring as the past that we love. Hi! Basta, gusto kong past, gusto kong old. Kaya nga gusto kita eh. Ay nako, alis na tayo. Tapos ng autumn, at panibagong pakikipagsapalaran na naman ang ating haharapin. Pasko na. Naramdaman ko na sa school kanina. Naramdaman ko na sa kalye kagabi. Kaya move on tayo. Move forward tayo. Maraming salamat sa inyo lahat.